Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stang Lumpo. So nandito ulit tayo sa aking garden. So ang ating Bougainvillea 21G wheels ay mahina. Okay? So itong halaman na ito, itong materials na ito ay binili ko ito. So mula nung pagkakabili ko, hindi pa natin na repat or napalitan yung kanyang medium. So hindi natin alam kung kailan pa ito na repat. Okay? So para lumakas ang ating halamang bonsai, palitan natin yung kanyang pinaka medium, yung kanyang pinakalupa. Okay? Dahil mahina masyado. Okay? So let's go. Ipunta natin ito sa workshop area kung saan ako gumagawa ng bonsai. Tara na. So ito yung pinaka problema ni Bonsai Stang Lumpo, ang magbuhat. So kailangan nating ipabuhat. Pinabuhat ko ito sa nag-iisa kong anak. Yun. Siya yung katuwang ko kapag ako ay nag-workshop ng bonsai. So yun guys, nandito na tayo. Nilagay na natin yung ang ating materials. So kung mapapansin nyo, root bounded na talaga ito. So, masyado lang root bounded. Isa lang pala yung butas niya. Tapos maliit pa ata. Okay. So tatanggalin natin ito. Ayan, oh. So, tanggalin natin itong ugat na ito at ilagay natin sa mas malaking lagayan itong ating halamang bonsai para lumakas ulit. Yan. So, tanggalin lang natin ito. Kung papansin nyo, kukunti ang butas kaya hindi gaanong makalarga yung ating halaman. So, dapat 4 or 5 malalaking butas ito. So, pag ako ang may-ari nito, hindi ganito kaliit ang butas. So, masyadong maliit. Pag nagbubutas ako, malaki talaga. Para yung ugat, pag nakapunta na doon sa extension pot, ay malaki na. Ay malaki ang butas. Malaki ang dadanan ng ugat. Agoy, agoy. Malaki ang dadaanan ng ugat. Okay? Yun. So, tignan nyo yung ugat, yung butas lang niya, oh. Napakaliit. Okay? Maliit lang yung butas. So, ilagay na lang natin sa mas malaking lagayan. Kaya total nasa training pa lang naman siya. Yan. Okay? Tapos lalagyan din natin ng extension. Kailangan na nating iayos yung mga maliliit niyang ugat. Bawasan na rin natin para makita natin yung mga tumubong ugat na dapat ayusin. Yan, katulad yan, tanggalin natin para maganda ang kalalabasan ng ating paa ng ating halamang bonsai. Katulad yan, yung mga ugat na yan, yung mga nakikita natin na maliliit, kailangan nating maibaon para maiayos na habang bata pa. Katulad yan, yan. So, kailangan nating iayos yan para pag lumaki yan ng parang daliri natin, ay maganda na itong tignan. Ayan. So, tanggalin din natin yung mga masakit sa mata na ugat dahil hindi naman kaaya-aya kapag ito ay ating titignan. So, pwede naman tanggalin. Hindi masama magtanggal, lalo kung ikakaganda ng ating halamang bonsai. So,
Ibaon lang. Agoy, agoy. Ibinaon talaga. Ibinaon lang ang pinaka-ugat niya para matakpan yung mga maliliit na ugat. At the same time, itali na rin natin para hindi ito mauga kapag ito ay nasagi. Yan. So, dapat nakapix ang ating halamang bonsai. Yan. So, pagkatapos na natin nairipat, nagalaw natin kanina, nagputol tayo ng kanyang ugat. May naputol tayong ugat kanina. So, kalbuhin natin para magpanibago. Okay? Dahil nagputol tayo ng ugat, kailangan patayin natin yung papakainin niya. Okay? Para maiwasan yung pagka-stress ng ating halaman. So, para mabilis, finger ulit natin ang kanyang dahon. Agoy, agoy, agoy. Finger lang para mabilis. Ayan. So, lahat yan, kalbuhin natin para maiwasan yung ma-stress ang ating halamang bonsai. Dahil nagbawas tayo dun sa baba. Agoy, agoy, agoy. Kapag nabawasan sa baba, bawasan din sa taas, vice versa yan. Para hindi ma-stress ang ating halamang bonsai. So yun guys, natapos na nating kinalbo. Okay? Kinalbo natin dahil nagputol tayo ng ugat dito sa ating halamang bonsai. At ito na ang kanyang kinalabasan. Ito yung kanyang front. Yan. Okay? So, antayin lang natin ito na lumakas ulit ang ating halamang bonsai and then mag-wire ulit tayo. Okay? Kailangan makarecover ito dahil nanghina. Okay? At saka nagpapatapat pa lang tayo ng kanyang mga sanga. Okay? Marami pang kulang. So ito, katulad nito, napaka-importante itong sanga na ito, na maliit na ito, dahil butas dito. Okay? Dito sa likod. Kailangan mahila ito papunta dito. Okay? Para masaraduhan itong part na ito, itong butas na ito. Okay? Ito, napakahalaga ito. Kaya kailangan gagamit pa tayo ng extension. Ilalagay ulit natin ito sa isa pang paso. Okay? Para wala munang galawan hanggang sa makarecover ito. Okay? So, ganun lang ang ating gagawin kapag nanghina na ang ating halaman bonsai. I-check muna kung root bounded na. Okay, nakita naman natin kanina yung kanyang mga ugat ay talagang malaki yung naputol na ugat. Okay? Dahil punong-puno na ito ng ugat. Pag sinabing root bounded, mas marami yung ugat kaysa doon sa kinakainan niya. Okay? Sinilipat natin sa mas malaking paso at antayin na makarecover ito. Okay? So maraming salamat. At nakarating na naman tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Bye-bye!